Alam mo ba ang pakiramdam na iyon? Iyong makapal at malagkit na plema sa lalamunan na parang doon na nanirahan. Nakakainis kapag nagsasalita, nakakairita, at nagiging sanhi ng pag-ubo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, at kahit ang pinakamalakas na ubo o litro-litrong malamig na tubig ay hindi ito matanggal. Nakakadismaya, hindi ba? At ang pinakamasama ay kapag ginigising ka nito sa kalagitnaan ng gabi o napapahiya ka sa isang mahalagang pulong. Makinig kang mabuti dahil ang matututunan mo sa susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng iyong buhay. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ang isang simpleng bagay at murang-mura tulad ng asin na ginagamit sa tamang paraan na ituturo ko ay maaaring maging susi sa pagtunaw ng makulit na plema. At ipinapangako ko sa iyo na mas mabilis pa ito kaysa sa pagpapakulo ng tubig para sa isang masarap na salabat. Ako si Dr. Fernando Reyes at sa loob ng maraming taon sa aking klinika, araw-araw akong nakakakita ng mga nakatatanda na may mabuting intensyon na gumagastos ng malaki sa mga sirop at tableta na nangangako ng mga himala. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay marami sa mga gamot na iyon ay nagpapatulog lamang sa kanila, nagpapabagal sa kanilang isip, o nagdudulot ng mga hindi ka nais-nais na epekto nang hindi talaga tinutugunan ang ugat ng problema. Iilan lamang ang nakakaalam na ang sagot, ang solusyon sa paulit-ulit na plema, ay nakatago sa pinakamura at pinakamadaling mahanap na kemikal sa mundo, ang asin. Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin ng walang pag-aalinlangan. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng ilang minuto upang maunawaan ang agham sa likod ng simple ngunit mabisang paraan na ito. Maghanda kang matuklasan kung paano ang isang karaniwang sangkap ay maaaring maging iyong pinakamahusay na kakampi laban sa plema. Unang seksyon, bakit ayaw umalis ng plema? Tingnan natin ang plema sa ibang paraan sa isang saglit. Hindi ito ang iyong kaaway, alam mo ba? Ito ay sa katunayan isang uri ng malagkit na bodyguard na ginagawa ng iyong katawan na may isang marangal na misyon, hulihin at paalisin ang lahat ng hindi dapat nasa iyong mga daanan ng hangin. Isipin mo ito bilang isang natural na bitag para sa alikabok, mga virus, bakterya, at maging ang asido mula sa tiyan na minsan ay umaakyat kung saan hindi dapat. Ang problema ay hindi ang plema mismo, kundi kapag ang proteksyon na ito ay nagiging masyadong makapal, masyadong malagkit, at nawawalan ng kakayahang gumalaw at gampanan ang kanyang tungkulin. At bakit ito kumakapal? Mayroong ilang mga salarin. Ang dehydration ay isa sa mga pangunahing dahilan. Kung hindi ka umiinom ng sapat na tubig, inuuna ng iyong katawan ang hydration ng mga mahahalagang organo at ang mga mucous membrane ay naaapektuhan, na nagiging sanhi ng pagiging parang paste ng plema. Isa pang salik ay ang silent reflux o laryngopharyngeal reflux na marami ay hindi man lang alam na mayroon sila. Hindi ito ang klasikong pangangasim, kundi maliliit na particle ng asido o pepsin na umaakyat sa lalamunan nang gagalit dito at nagiging sanhi ng paggawa ng mas maraming plema bilang depensa. Ang tuyong hangin, dahil man sa heating sa taglamig o air conditioning sa tag-araw, ay may malaking papel din sa pagpapatuyo ng mga daanan ng hangin. Ngunit narito ang isang mahalagang impormasyon para sa mga nakatatanda. Sa paglipas ng mga taon, nawawalan tayo ng hanggang 20% ng mga glandula na responsable sa pagpapanatiling mamasamasa ng ating mga mucous membrane. Ito ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Ibig sabihin, ang plema, na dati ay malabnaw at madaling ilabas, ay nagiging parang isang nakadikit na bubble gum. At ang ubo, gaano man kalakas, ay wala nang sapat na lakas para tanggalin ito. Dito, sa puntong iyon ng desperasyon, pumapasok ang ating bida, ang asin. Ang asin ay isang hyperosmotic na kristal. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Mayroon itong kamangha-manghang kakayahang humigop ng tubig. Isipin mo ito bilang isang magnet para sa tubig. Kapag ito ay nadikit sa plema, kinukulubot nito ang pader ng bakterya kung mayroon man. At ang pinakamahalaga, tinatanggalan nito ng tubig ang plema mula sa labas para literal na magsimula itong magkawatak-watak mula sa loob. Hindi ito mahika, hindi ito isang magic trick. Ito ay purong physics mula sa high school na inilapat sa isang napakatalinong paraan sa iyong lalamunan. Ito ay pag-unawa kung paano gumagana ang iyong katawan at pagbibigay dito ng tamang kasangkapan upang tulungan ang sarili nito. Ang eksaktong recipe ng asin na umiiral ngayon, pansinin mo, dahil dito nakasalalay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lunas na gumagana at isang nag-aaksaya lamang ng iyong oras. Hindi pwede ang kahit anong dami ng asin, o kahit anong uri ng tubig, o kahit anong teknik. Mayroong eksaktong resipe, at ang pagsunod dito ng letra por letra
ay mahalaga upang makita ang mga resulta. Magsimula tayo sa mga sangkap. Kakailanganin mo ng isang baso ng 200 ml na maligamgam na tubig. At kapag sinabi kong maligamgam, ang ibig kong sabihin ay isang kaaya-ayang temperatura na komportable mong kayang ilagay sa iyong bibig nang hindi napapaso. Huwag gumamit ng kumukulong tubig. Ang sobrang init na tubig ay maaaring lalong makairita sa iyong mga mucous membrane na sensitibo na. Bakit maligamgam? Dahil ang maligamgam na tubig ay nakakatulong na i-relax ang mga tissue at pinapadali ang pagtunaw ng asin bukod sa pagiging mas komportable. Sunod, ang asin. Ang aking rekomendasyon ay kalahating kutsaritang patag ng sea salt na walang yodo. Bakit sea salt at bakit walang yodo? Ang sea salt ay karaniwang hindi gaanong na proseso at naglalaman ng iba pang mga mineral na maaaring maging kapaki-pakinabang, bagaman ang susi dito ay ang sodium chloride. At walang yodo, dahil ang idinagdag na yodo sa ilang tao ay maaaring magkaroon ng mas matapang na lasa o magdulot ng bahagyang karagdagang iritasyon. Mahalaga ang isang kutsaritang patag. Kung maglalagay ka ng sobrang asin, ang solusyon ay magiging sobrang concentrated at maaaring labis na matuyo ang mukosa, na gagawing kontraproduktibo ang lunas. Kung kakaunti naman, hindi ito magkakaroon ng nais na osmotic effect. Kapag mayroon ka ng maligamgam na tubig at asin, haluin itong mabuti, ngunit huwag tumigil kapag mukhang natunaw na ang asin. Ang susi ay ipagpatuloy ang paghalo hanggang sa hindi na kumikinang ang ilalim ng baso. Kung may nakikita kang maliliit na kristal ng asin sa ilalim, nangangahulugan ito na hindi pa ito ganap na natunaw. At kung mumumugin mo ito ng may mga buo-buong asin, maaaring mainis ang iyong lalamunan sa halip na makatulong. Kaya't pasensya, haluing mabuti hanggang sa maging ganap na malinaw ang solusyon. Ngayon, narito ang mahalagang bahagi, ang teknik ng pagmumumog. Itagilid ng bahagya ang iyong ulo. Kumuha ng isang higop ng solusyon. Huwag itong lunukin, pakiusap at magmumog ng 5 segundo bawat beses. Huwag magmadali. Damhin kung paano umaabot ang maalat na tubig sa likod ng iyong lalamunan at ginagawa ang kanyang trabaho. Ulitin ang siklong ito ng 10 beses, ibig sabihin, peno pagmumumog ng 5 segundo bawat isa. Kapag natapos mo na ang bawat pagmumumog, idura ang solusyon. Huwag itong lunukin. Ang paulit-ulit na paglunok ng maalat na tubig ay hindi lamang hindi kaaya-aya, kundi maaari ring magpataas ng iyong sodium intake na hindi inirerekomenda, lalo na kung mayroon kang problema sa presyo ng dugo. Ilang beses sa isang araw? Ulitin ang prosesong ito 3 beses sa isang araw. Halimbawa, 1 beses sa umaga, 1 sa tanghali at 1 bago matulog. At ito ay mahalaga. Huwag itong gawin ng higit sa 5 magkakasunod na araw. Bakit? Dahil tulad ng sinabi ko kanina, kung gagamitin mo ang asin ng labis, kahit na ito ay isang natural na lunas, maaari itong magsimulang labis na magpatuyo sa mukosa ng iyong lalamunan. At ang sobrang tuyong mukosa ay isang iritadong mukosa na maaaring maging mas mahina o magdulot ng rebound effect na gumagawa ng mas maraming plema bilang mekanismo ng depensa. Gusto nating tulungan ang iyong lalamunan, hindi ito stress. Kaya't hanggang 5 araw lamang, kung pagkatapos ng panahong iyon ay naroon pa rin ang plema, oras na para isaalang-alang ang ibang mga opsyon o kumonsulta sa isang profesional, tulad ng tatalakayin natin mamaya. Ang pagiging katamtaman ang susi. Ano ang nangyayari sa loob kapag dumikit ang asin sa pader? Upang lubos na maunawaan kung bakit ito gumagana, maglakbay tayo ng kaunti sa loob ng iyong lalamunan sa antas na mikroskopiko. Kapag ang maligamgam na solusyon ng asin ay dumampi sa malagkit na plema, nagsisimula ang isang kamanghamanghang proseso na tinatawag na osmosis. Isipin mo na ang plema ay parang isang maliit at siksik na latian na puno ng mga nakulong na particle at napakakaunting malayang tubig. Ang asin, bilang isang hyperosmotic na sangkap, ay may mas mataas na konsentrasyon ng mga particle kaysa sa plema. Laging hinahanap ng kalikasan ang balanse, hindi ba? Kaya, upang mapantay ang mga konsentrasyon, ang tubig na nakakulong sa plema o nasa mga kalapit na selula ay literal na hinihigop patungo sa solusyon ng asin. Para itong isang sobrang absorbent na espongha, na kumukuha ng likido mula sa plema at ginagawa itong mas malabnaw. Isipin ang analohiya ng lobo na puno ng pulot na nabanggit natin kanina. Kung mayroon kang isang lobo na puno ng makapal na pulot at pinudburan mo ito ng asin sa labas, sisimula ng asin na sipsipin ang kahalumigmigan mula sa pulot,
ginagawa itong mas likido, at sa paglipas ng panahon, ang lobo, na kumakatawan sa siksik na istruktura ng plema, ay magsisimulang umimpis at mawala ang kanyang siksik na anyo. Iyan mismo ang nangyayari sa iyong plema. Nagiging hindi gaanong malagkit, mas malabnaw, at sa makatuwid ay mas madaling igalaw at ilabas. Ngunit hindi doon nagtatapos ang epekto ng asin. Mayroon pang isang mekanismo na kasing halaga nito. Ang iyong lalamunan at mga daanan ng hangin ay nababalutan ng maliliit na selula na may mga mikroskopikong buhok na tinatawag na silya. Ang mga silya na ito ay parang maliliit na brush na sa normal na kondisyon ay gumagalaw ng sabay-sabay, patuloy na itinutulak ang plema at mga nakulong na particle pataas upang malunok mo ito o mailabas. Ito ang natural na sistema ng paglilinis ng iyong mga baga. Kapag ang plema ay naging napakakapal, ang mga silya na ito ay parang naiipit sa putik, at ang kanilang paggalaw ay bumabagal o humihinto pa nga. Dito muling pumapasok ang asin. Sa pagmumumog, pinasisigla ng asin ang tinatawag nating mga mild irritation receptor sa mukosa ng lalamunan. Ang iritasyong ito, na malayo sa pagiging mapaminsala kung ginawa ng tama, ay isang senyales sa katawan. Ito ay parang isang maliit na alarm clock na nagsasabi sa mga ciliated cell, atensyon, kailangan nating gumalaw ng mas mabilis. At kaya't ang maliliit na brush na ito ay nagsisimulang mag-vibrate at gumalaw, nang mas masigla itinutulak ang plema na pinalabnaw na ng osmosis patungo sa tiyan kung saan aasikasuhin ito ng mga gastric acid o patungo sa bibig upang mailabas mo ito. Kaya, ang asin ay may kamangha-manghang dobleng epekto. Sa isang banda, pinapalabnaw nito, tinutunaw, tinatanggal ang malagkit na konsistensya nito. At sa kabilang banda, pinapalabas nito sa pamamagitan ng pagpapasigla sa natural na mekanismo ng paglilinis ng iyong sariling katawan. Ito ay isang perpektong synergy na tumutulong sa iyo na mabawi ang pakiramdam ng isang malinis na lalamunan. Matalinong hydration, ang ikalawang haligi. Makinig kang mabuti. Ang asin lamang ay mabisa, ngunit kung walang sapat na hydration, para kang sumakay sa isang mamahaling kotse na walang kahit isang patak ng gasolina. Hindi ito gagana sa kanyang pinakamataas na potensyal. Ang hydration ay hindi lamang pag-inom ng tubig. Ito ay isang matalinong diskarte upang mapanatiling lubricated ang iyong mga mucous membrane at malabnaw ang iyong plema mula sa loob. Ang pangkalahatang tuntunin ay medyo simple, ngunit madalas na binabaliwala. Kailangan natin ng humigit kumulang 30 ml ng tubig bawat kilo ng timbang ng katawan sa isang araw. Gawin natin ang kalkulasyon. Kung tumitimbang ka ng 70 kilo, nangangahulugan iyon na kailangan mo ng halos 2.5 litro ng tubig sa isang araw. Huwag kang matakot, hindi ito isang malaking baso ng sabay-sabay. At dito, papasok ang matalinong bahagi. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng 2 litro ng isang beses at kalimutan na. Hindi ganyan gumagana ang iyong katawan. Pinoproseso ng mga bato ang tubig sa isang tiyak na bilis at kung iinom ka ng marami ng sabay-sabay malaking bahagi nito, ay mabilis na mailalabas ng hindi nagkakaroon ng sapat na oras upang ma-hydrate ng maayos ang iyong mga mucous membrane. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Isang maliit ngunit madalas na paghigop bawat 15 o 20 minuto sa buong araw. Ito ay nagbibigay daan sa tubig na mas mahusay, na ma-absorb at maabot ang mga selula ng iyong mucous membrane ng tuloy-tuloy. Pinapanatili itong mamasa-masa at tumutulong na manatiling malabnaw ang plema. Isipin ang pagdidilig ng halaman. Mas mabuti ang isang tuloy-tuloy na patak kaysa sa isang timba ng tubig na umaapaw. Bukod dito, unahin ang maligamgam o room temperature na tubig. Ang sobrang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng pag-urong ng mga daanan ng hangin at pakiramdam ng discomfort, habang ang maligamgam na tubig ay mas banayad at nakakatulong mag-relax. At para mas mapalakas pa ang haliging ito ng hydration, mayroon akong isang maliit na trick. Magdagdag ng hiwa ng sariwang luya sa iyong bote ng tubig o sa iyong tasa ng tsa. Ang luya ay hindi lamang nagbibigay ng nakakapreskong at bahagyang maanghang na lasa, kundi naglalaman din ng isang compound na tinatawag na gingerol. Ang gingerol ay isang napakalakas na natural na anti-inflammatory. Bakit ito mahalaga? Dahil madalas, ang labis na produksyon ng plema ay nauugnay sa pamamaga ng mga daanan ng hangin. Hindi tulad ng ilang mga kemikal na decongestant na maaaring magpataas ng presyon ng dugo o magdulot ng nerbiyos. Ang luya ay tumutulong na bawasan ang pamamaga na iyon ng banayad at natural nang walang hindi ka nais-nais na epekto.
Ito ay isang masarap at epektibong paraan upang suportahan ang iyong katawan sa paglaban sa plema. Bukod sa tubig, isaalang-alang ang pagsasama ng mga lutong bahay na sabaw, herbal tea tulad ng chamomile o tilo, at mga prutas na may mataas na nilalaman ng tubig tulad ng melon o pakwan. Lahat ay nakakatulong sa matalinong hydration na kailangan ng iyong mga mucous membrane. Tandaan, ang hydration ay hindi isang extra. Ito ay isang mahalagang sangkap para gumana ang mahika ng asin at para maging komportable at malinis ang iyong lalamunan sa pangmatagalan. Singaw at posisyon, ang ikatlong pukpok. Mayroon na tayong asin na tumutunaw sa plema at hydration na gumagana mula sa loob. Ngayon, bibigyan natin ito ng ikatlong pukpok gamit ang dalawang kakampi na madalas nating minamaliit, ang singaw at ang tamang posisyon. Ang mga ito ay simpleng teknik, ngunit napaka-epektibo sa paggalaw ng plema na pinalabnaw na. Una, ang singaw. Pagkatapos ng iyong pagmumumog na may asin o anumang oras na pakiramdam mo, ay puno ang iyong lalamunan, pumunta sa banyo. Isara ang pinto, buksan ang mainit na shower sa pinakamataas na setting, at hayaang mapuno ng singaw ang silid. Kapag puno na ng singaw ang banyo, umupo sa inidoro o sa isang komportableng upuan. Maglagay ng malaking tuwalya sa iyong ulo na tinatakpan ka at ang pinagmumulan ng singaw at huminga ng malalim sa ilong at bibig. 5 minuto. 5 minuto lamang ng mainit at mamasa-masang singaw na ito ay maaaring gumawa ng mga himala. Bakit gumagana ang singaw? Ang mainit na kahalumigmigan ay nakakatulong na palawakin ang mga bronchus, na nagiging sanhi ng bahagyang pagbukas ng iyong mga daanan ng hangin. Ngunit higit sa lahat, ang singaw ay pumapasok sa plema, direktang nagha-hydrate dito, at ginagawa itong mas likido at hindi gaanong malagkit. Para itong binibigyan ng huling tulak para kumalas sa mga pader. Magugulat ka sa kadalian kung paano mo maiuubo at mailalabas ang plema pagkatapos ng isang sesyon ng singaw. Para mapalakas ang epektong ito, maaari kang magdagdag ng 2 patak ng eucalyptus essential oil sa isang lalagyan ng mainit na tubig, hindi direkta sa shower. Ngunit tandaan, huwag hihigit sa 2 patak. Ang eucalyptus ay napakatapang at ang labis nito ay maaaring makairita sa mga sensitibong mucous membrane. 2 patak ay sapat na para magawa ng mga expectorant at decongestant properties nito ang kanilang trabaho ng ligtas. Ang ikalawang bahagi ng ikatlong pukpok na ito ay ang posisyon, lalo na't mahalaga bago matulog. Ang gastroesophageal reflux, kahit na ang silent type, ay lumalala kapag nakahiga tayo dahil hindi na tumutulong ang gravity na panatilihin ang laman ng tiyan sa lugar nito. Ito ay maaaring magdulot ng pag-akyat ng maliit na dami ng asido o acid vapor sa lalamunan, na nanggagalit at nagpapasigla sa produksyon ng mas maraming plema sa gabi bilang mekanismo ng depensa. Ang resulta, gigising ka sa umaga na may malagkit at punong-puno ng plema ang lalamunan na parang lumunok ka ng espongha. Ang solusyon ay simple at epektibo. Itaas ang ulunan ng iyong kama. Hindi ito tungkol sa paggamit ng mas maraming unan na nagpapabaluktot lamang sa leeg at maaaring magpalala ng problema. Ang ideya ay itaas ang buong itaas na bahagi ng katawan. Ang pinakapraktikal at murang paraan upang gawin ito ay ang paglalagay ng 2 laryo o matibay na blok ng kahoy sa ilalim ng mga paa ng ulunan ng iyong kama. Sapat na ang pagtaas ng mga deso hanggang 15 cm. Lumilikha ito ng isang banayad na pagkiling na nagpapahintulot sa gravity na gawin ang trabaho nito. Pinapanatili ang laman ng tiyan sa lugar nito at iniiwasan ang pag-akyat ng reflux na nanggagalit sa iyong lalamunan habang natutulog ka. Sa gayon, ang iyong lalamunan ay maaaring magpahinga nang hindi kailangang gumawa ng mas maraming depensang plema at gigising ka na may mas malinis at maluwag na pakiramdam. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit may malaking epekto sa kalidad ng iyong pagtulog at sa pagbawas ng plema sa umaga. Mga senyales ng babala na hindi dapat balewalain, gusto kong maging ganap na malinaw dito. Dahil bagaman ang mga natural na lunas ay napakalakas at epektibo, kapag ginamit ng tama, mayroon silang mga limitasyon. At mayroong ilang mga senyales na ipinapadala ng iyong katawan na hindi dapat balewalain, na nangangailangan ng agarang atensyon mula sa isang profesional sa kalusugan. Ang asin at hydration ay magagaling na kakampi, ngunit hindi sila isang magic wand para sa lahat ng kondisyon. Kung ang plema na inilalabas mo ay mabaho, kung ito ay may matingkad na berde o dilaw na kulay, o kung ito ay may kasamang lagnat na higit sa 38 OC, pakiusap itigil agad ang pagmumumog at anumang iba pang lunas sa bahay at pumunta sa doktor. Bakit?
Dahil ang mga ito ay mga klasikong senyales ng isang posibleng impeksyon ng bakterya tulad ng bronchitis o kahit na pneumonia na hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng maalat na tubig. Ang isang impeksyon ng bakterya ay nangangailangan ng antibiotics at isang doktor lamang ang maaaring mag-diagnose nito ng tama at magreseta ng tamang paggamot. Ang pagsubok na gamutin ito sa pamamagitan lamang ng mga lunas sa bahay ay maaaring mag-antala ng kinakailangang paggamot at magpalala ng iyong kondisyon. Ganoon din kung nakakaramdam ka ng paghuni, wheezing, kapag humihinga, iyong karakteristikong sipol na nagpapahiwatig na kumikipot ang iyong mga daanan ng hangin. Ito ay maaaring senyales ng hika, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, o paglala ng isang dati ng kondisyon sa paghinga. Hindi bubuksan ng asin ang iyong mga bronchos o lulutasin ang isang respiratory crisis. Kailangan mo ng agarang medikal na pagsusuri. Isa pang senyales ng babala na hindi mo dapat kailanman, sa anumang pagkakataon, baliwalain ay ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung bumababa ang iyong timbang nang hindi binabago ang iyong dieta o ehersisyo, lalo na kung kasama nito ang paulit-ulit na plema ito, ay maaaring isang pahiwatig ng isang mas seryosong pinagbabatayan na kondisyon na higit pa sa kayang tugunan ng asin. Sa buod hindi pinapalitan ng asin ang isang pulmonary function test upang suriin ang kapasidad ng iyong mga baga o isang chest x-ray upang makita ang estado ng iyong mga daanan ng hangin at alisin ang iba pang mga patolohiya. Makinig sa iyong katawan. Kung ang mga bagay ay hindi bumubuti sa loob ng ilang araw o kung lumitaw ang alinman sa mga senyales ng babala na ito, ang konsultasyon sa doktor ay obligasyon. Huwag kang sumugal. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka. Ang mga lunas sa bahay ay isang pandagdag, isang suporta, ngunit hindi kailanman isang kapalit para sa medikal na diagnosis at paggamot kapag kinakailangan. Kung umabot ka hanggang dito, ito ay dahil talagang naghahanap ka ng solusyon, hindi ba? Kung nasubukan mo na ang lahat ng uri ng syrup, tableta, at ang tuyong ubo o paulit-ulit na plema na iyon ay gumigising pa rin sa iyo sa madaling araw, nakakaabala sa iyong mga pag-uusap o nagpaparamdam sa iyo ng discomfort. Kung gayon ang video na ito ay para sa iyo. Nangako ako sa iyo ng isang solusyon at binibigyan kita ng mga kasangkapan. Ngunit para patuloy na lumago ang komunidad na ito at para patuloy akong makapagbahagi ng mahalagang impormasyon, hihingi ako ng isang pabor. Mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa at mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi kung ilang araw ka nang may plema. Ang iyong mga kwento ay nakakatulong sa akin na mas maunawaan ang mga problemang kinakaharap mo at ipinapangako kong personal kong sasagutin ang bawat tanong bago magparita 8 oras. Bigyan mo ng like ang video na ito kung ang trick na ito sa asin ay nagligtas sa iyo mula sa isang gabing walang tulog o nagbigay sa iyo ng ginhawa. Ang iyong suporta ang aking motibasyon upang magpatuloy sa pagsasaliksik at pagbabahagi. Mga karagdagang lunas para sa mga sensitibong lalamunan, nauunawaan ko na hindi tayo lahat magkakatulad at kung ano ang gumagana ng mahusay para sa isa, ay maaaring mangailangan ng kaunting pag-aayos para sa iba, lalo na kung mayroon kang mga umiiral na kondisyon sa kalusugan tulad ng hypertension. Natural na mag-alala ka tungkol sa paggamit ng asin, kahit sa pagmumumog kung saan hindi ito nilulunok. Para sa mga mas sensitibong lalamunan na ito o para sa mga naghahanap lamang ng mga alternatibo o karagdagan, mayroon akong ilang mahuhusay na pagpipilian na maaari mong isaalang-alang. Ang unang perpektong alternatibo para sa mga may hypertension o sa mga hindi komportable sa ideya ng purong asin ay ang isotonic saline solution. Ito ay karaniwang isang solusyon ng asin na may parehong konsentrasyon ng asin tulad ng mga likido sa iyong katawan na ginagawa itong napakabanayad at mahusay na tinatanggap. Maaari mo itong ihanda sa bahay ng napakatumpak. Kailangan mo ng 1 gramo ng asin, mas mabuti kung sea salt na walang yodo, para sa bawat 100 ml ng pinakuluang at pinalamig na tubig. Mahalaga na ang tubig ay pinakuluan upang matiyak na ito ay sterile at pinalamig upang maiwasan ang mga paso. Ang 1 gramo ng asin ay humigit kumulang 1 kapat ng 1 kutsarita ng kape. Ngunit kung mayroon kang isang timbangan sa kusina, mas mabuting maging eksakto. Kapag handa na, maaari mong ilagay ang solusyon na ito sa isang maliit na atomizer at ispray ang iyong lalamunan 6 na beses sa isang araw. Ang bentahe ay wala itong matapang na lasa, hindi ito nagpapataas ng presyo ng dugo dahil hindi ito nilulunok at ang konsentrasyon ay pisyolohikal at napakapraktikal nitong gamitin anumang oras at lugar.
Ang patuloy na pag-spray ay nakakatulong na mapanatiling hydrated ang mukosa at gawing malabnaw ang plema ng banayad nang walang tindi ng pagmumumog. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa patuloy na lokal na hydration. Ang ikalawang option ay ang eucalyptus honey. Hindi lamang ito masarap sa panlasa, ito ay isang malakas na natural na kakampi. Ang pag-inom ng isang kutsarita ng eucalyptus honey na tinunaw sa maligamgam na tubig ay hindi lamang nagpapaginhawa sa iritasyon, kundi natural na gumagawa ng hydrogen peroxide sa mababang konsentrasyon. Ang hydrogen peroxide ay isang banayad na antiseptiko na nangangahulugang nakakatulong itong labanan ang mga posibleng bakterya o virus na nasa lalamunan, nagdi-disinfect ng hindi sinisira ang kapaki-pakinabang na oral flora na napakahalaga para sa ating oral at pangkalahatang kalusugan. Bukod dito, ang pulot mismo ay isang demulcent na nangangahulugang binabalutan nito ang lalamunan na nagpapaginhawa sa ubo at iritasyon. Ang iba pang mga natural na lunas na maaaring makadagdag ay ang mga tsaa ng marshmallow o licorice. Ang ugat ng marshmallow, halimbawa, ay mayaman sa mucilage na mga malagkit na sangkap na kapag hinaluan ng tubig ay bumubuo ng isang protection na layer sa mga mucous membrane na nagpapaginhawa sa iritasyon at nagpapalambot sa lalamunan. Ang licorice ay mayroon ding mga anti-inflammatory at expectorant na katangian. Laging mabuti na magkaroon ng iba't ibang pagpipilian, lalo na kung ang iyong lalamunan ay partikular na sensitibo o kung naghahanap ka ng iba't ibang sa iyong wellness routine. Ang mahalaga ay hanapin kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo, palaging nakikinig sa iyong katawan. Magaang dieta. Ang ika-4 na haliging binaliwala. Napag-usapan na natin ang asin, hydration, singaw at posisyon. Ngunit mayroong ika-4 na haligi na madalas na binaliwala o minamaliit na may direktang epekto sa produksyon ng plema, ang iyong pagkain. At hindi lamang ako tumutukoy sa kung ano ang iyong kinakain, kundi kung paano mo ito kinakain, lalo na sa gabi. Ang plema, tulad ng nakita natin, ay maaaring lumala kapag masyadong matagal bago mawalan ng laman ang tiyan. Kung kumain ka ng marami, lalo na bago matulog, ang iyong digestive system ay kailangang magtrabaho ng sobra. Ito ay nagpapataas ng posibilidad ng reflux, kahit na ang silent type, na nanggagalit sa lalamunan at nagpapasigla sa produksyon ng plema. Kaya't, ang aking rekomendasyon ay, malinaw, iwasan ang mabibigat at maraming pagkain sa gabi. Pumili ng mga magaan na hapunan, madaling matunaw at maglaan ng hindi bababa sa 2 o 3 oras sa pagitan ng iyong huling pagkain at oras ng pagtulog. Ito ay nagbibigay ng oras sa iyong tiyan na mawalan ng laman at makabuluhang binabawasan ang panganib na umakyat ang laman ng tiyan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dairy products. Mayroong isang napakalaganap na mito na nagsasabing ang mga dairy products ay nagdudulot ng plema. Hindi ito lubos na totoo. Ang mga dairy products mismo ay hindi nagpapataas ng produksyon ng plema sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, ang ginagawa nila ay pinapakapal ang laway at umiiral na plema habang natutunaw ang mga ito. Ibig sabihin, maaari nilang gawing mas siksik, mas mahirap lunukin, at mas malagkit ang plema na mayroon ka na. Kaya't, kung madali kang magkaroon ng plema, iminumungkahi kong bawasan ang pagkonsumo ng mga dairy products, lalo na sa gabi. Isang simpleng pagbabago na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba ay ang pagpapalit ng whole milk sa isang unsweetened plant-based na inumin, tulad ng almond milk. Mapapansin mo ang mas kaunting panlalagkit sa bibig at lalamunan paggising. Ang almond milk ay magaan, madaling matunaw, at walang epektong pampakapal. At para bigyan ng karagdagang tulong sa pagtunaw ng plema, ipinakikilala ko ang isang mahusay na kakampi, ang sariwang pinya. Bakit pinya? Dahil naglalaman ito ng isang malakas na enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay kilala sa kakayahang sirain ang mga protina. At hulaan mo kung ano ang plema sa kalakhan? Mga protina? Sa pagkain ng sariwang pinya, hindi delata. Dahil binabawasan ng pagproseso ang bromelain, ang enzyme na ito ay tumutulong na putulin ang mga kadena ng protina ng plema na ginagawa itong hindi gaanong malagkit at mas madaling ilabas. Maaari mo itong isama bilang panghimagas, sa isang smoothie, o kumain lamang ng ilang hiwa sa buong araw. Ang iba pang mga prutas tulad ng kiwi ay mayroon ding mga katulad na enzyme, bagaman sa mas mababang konsentrasyon. Ang isang magaan at maingat na dieta, lalo na sa mga huling oras ng araw, ay hindi lamang magpapaginhawa sa iyong lalamunan, kundi magpapabuti rin sa iyong panunaw at kalidad ng pagtulog.
Ito ay isang haligi na, bagaman madalas na binaliwala, ay mahalaga upang mapanatiling kontrolado ang paulit-ulit na plema. Ehersisyo sa paghinga para ilabas ang pinalabnaw na plema, pinalabnaw na natin na hydrate at pinadali ang buhay ng iyong plema. Ngunit ngayon, paano natin ito tatanggalin ng tuluyan? Dito papasok ang isang simple ngunit napakalakas na ehersisyo sa paghinga na tutulong sa iyo na igalaw at ilabas ang pinalabnaw na plema. Ito ang pangwakas na gawa sa lahat ng ating ginawa. Ang ehersisyong ito ay nakatuon sa diaphragmatic breathing, na kilala rin bilang abdominal breathing. Ito ang pinaka-episyenteng paraan ng paghinga, ngunit marami sa atin, lalo na sa stress o pagtanda, ay may tendensyang huminga ng mababaw gamit lamang ang itaas na bahagi ng dibdib. Ang diaphragmatic breathing ay hindi lamang nagpapataas ng dami ng hangin na pumapasok at lumalabas sa iyong mga baga, kundi lumilikha rin ng isang panloob na panginginig na perpekto para sa pagtanggal ng nakadikit na plema. Ganito ito ginagawa. Humanap ng komportableng posisyon. Umupo ng tuwid sa isang upuan na may sandalan at nakarelax ang mga balikat. Mahalaga na ang iyong postura ay nagpapahintulot sa iyong tiyan na malayang lumaki. Mga kamay sa tiyan. Ilagay ang isa sa iyong mga kamay ng marahan sa iyong tiyan, sa ilalim lamang ng mga tadyang. Ang isa pang kamay ay maaaring manatili sa iyong dibdib. Ito ay tutulong sa iyo na maramdaman ang tamang paggalaw. Huminga ng malalim sa ilong. Dahan-dahang huminga, nararamdaman kung paano tumataas at lumalaki ang iyong tiyan sa ilalim ng iyong kamay. Bilangin sa isip hanggang 4 na segundo habang humihinga. Subukang huwag gaanong gumalaw ang dibdib. Ang susi ay ang tiyan ang bida. Damhin kung paano pinupuno ng hangin ang ibabang bahagi ng iyong mga baga. Dahan-dahang huminga palabas sa bibig. Ngayon, dahan-dahang huminga palabas sa bibig, bahagyang nakanguso na parang hihipan mo ang isang kandila. Damhin kung paano dahan-dahang umuurong ang iyong tiyan paloob, bilangin sa isip hanggang 6 na segundo habang humihinga palabas. Ang paghinga palabas ay dapat mas mahaba kaysa sa paghinga paloob. Ito ay nakakatulong na mas ganap na alisin ang laman ng mga baga at lumikha ng presyon na nagpapagalaw sa plema. Ulitin. Gawin ang siklong ito ng paghinga paloob ng 4 na segundo at paghinga palabas ng 6 na segundo ng 10 beses. Mag-concentrate sa paggalaw ng iyong tiyan at sa pakiramdam na ang hangin ay gumagana para sa iyo. Kailan ang pinakamagandang oras para gawin ang ehersisyong ito? Ang aking rekomendasyon ay gawin mo ito pagkatapos ng iyong pagmumumog na may asin at bago mag-almusal. Bakit sa oras na iyon? Dahil pagkatapos ng pagmumumog, ang plema ay mas malabnaw na at handa ng igalaw. At sa umaga, pagkatapos ng isang gabing pahinga, lalo na kung ginamit mo ang trick ng pagtaas ng ulunan ng kama, ang iyong daanan ng hangin ay mas hydrated at ang plema na maaaring naipon ay mas malambot. Ang diaphragmatic exercise na ito, sa pagpapataas ng dami ng hangin at paglikha ng panloob na panginginig, ay nagsisilbing isang banayad na masahe na nagtatanggal sa plema at itinutulak ito palabas, na pinapadali ang paglabas nito. Ang regular na pagsasanay ng ehersisyong ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo sa plema, kundi magpapabuti rin sa iyong pangkalahatang kapasidad ng baga, oxygenation, at pakiramdam ng kaginhawaan. Ito ay isang malakas na kasangkapan upang kontrolin ang iyong paghinga at, sa makatuwid, ang iyong kalusugan sa paghinga. Mga kaso mula sa aking klinika. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang tunay na kwento mula sa aking klinika. Dahil minsan ang pagkakita ng isang konkretong halimbawa ay nakakatulong na maunawaan ang kahalagahan ng mga payong ito. Si Mang Ernesto, isang 48 taong gulang na Ginoo, ay dumating sa aking klinika na may paulit-ulit na reklamo. Malinaw, paulit-ulit na plema na kasama niya sa loob ng halos 6 na buwan. Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang sipon na nawala, ngunit ang plema, ang hindi gustong bisita, ay nanatili. Desperado na si Mang Ernesto. Bumisita na siya sa iba't ibang espesyalista. Nagpakuha na siya ng lahat ng uri ng pagsusuri. Pagsusuri sa dugo, x-ray, mga pagsusuri sa allergy at lahat ay normal. Wala siyang hika, walang COPD, hindi siya allergic. Ngunit ang plema ay naroon pa rin, pinipilit siyang tumikhim ng palagian, nakakaabala sa kanyang mga pag-uusap, at nagpaparamdam sa kanya ng permanenteng discomfort. Ikinuwento sa akin ng kanyang asawa na ayaw na niyang lumabas ng bahay dahil sa kahihiyan ng pag-ubo sa publiko. Sa pagsusuri ng kanyang mga gawe, natuklasan ko ang isang kawili-wiling bagay. Si Mang Ernesto, dahil sa nakasanayan sa buong buhay niya,
ay umiinom ng 4 na tasa ng salabat araw-araw at sa bawat isa ay naglalagay siya ng 2 kutsaritang asukal. Bukod dito, hindi siya mahilig uminom ng purong tubig at ang kanyang pisikal na aktibidad ay limitado sa pagpunta mula sa sofa patungo sa kusina. Ang aking diskarte ay holistic, tulad ng ipinapaliwanag ko sa inyo. Una, itinuro ko sa kanya ang eksaktong resipe ng pagmumumog na may asin. Ipinaliwanag ko ang agham sa likod ng osmosis at pagpapasigla ng silya. Pagkatapos, tinalakay namin ang haligi ng hydration. Kinuwenta ko ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig at iginiit ko ang maliliit at madalas na paghigop. Hiniling ko sa kanya na itigil ang asukal sa kanyang salabat. Ipinapaliwanag na bagaman hindi ito ang direktang sanhi ng plema, ang asukal ay nakakatulong sa pamamaga at nagpaparamdam na mas siksik ang plema. At sa wakas, iminungkahi ko na isama ang kaunting paggalaw. Simpleng paglalakad ng 10 minuto pagkatapos ng bawat pagkain. Hindi ito isang marathon. Ito ay isang banayad na paglalakad upang paganahin ang panunaw at sistema ng sirkulasyon, na positibong nakakaapekto rin sa mga daanan ng hangin. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Mang Ernesto sa aking klinika. Pumasok siya na may ngiti na hindi ko nakita sa unang konsultasyon. "Doktor," sabi niya sa isang mas malinaw na boses, "sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hindi ako dumura paggising. Kakaiba ito." Ikinuwento niya na ang plema ay lubhang nabawasan, na hindi na niya nararamdaman ang pangangailangang tumikhim sa lahat ng oras, at mas mahimbing na siyang natutulog. Ang susi ay hindi isang solong milagrosong lunas, kundi ang synergistic na kombinasyon ng ilang mga haligi, ang asin upang tunawin, ang matalinong hydration upang gawing malabnaw, at ang paggalaw at mga pagbabago sa dieta upang tugunan ang mga pinagbabatayan na sanhi. Ang kaso ni Mang Ernesto ay isang malakas na paalala na madalas, ang mga pinaka-epektibong solusyon ay hindi ang pinakakomplikado o pinakamahal. Ang mga ito ay ang mga nakakaunawa kung paano gumagana ang ating katawan at nagbibigay dito ng mga natural na kasangkapan upang pagalingin ang sarili. Asin, hydration, at paggalaw. Isang triad na, kapag ginamit ng may talino, ay maaaring ibalik sa iyo ang ginhawa at kapayapaan ng isang malinis na lalamunan. At ayan na, isang kompleto, natural, at suportado ng agham na diskarte upang labanan ang paulit-ulit na plema na labis na nakakainis sa iyo. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng isang buntong hininga ng ginhawa, kung binigyan ka nito ng liwanag ng pag-asa, o kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ito, huwag mong itago ang impormasyong ito. Ibahagi ito sa isang taong kilala mo, iyong kaibigan, iyong kamag-anak na mas madalas umubo kaysa magsalita, na nagrereklamo sa lalamunan, o hindi na alam kung ano pa ang susubukan. Maaaring binabago mo ang kanilang araw o kahit na ang kanilang buhay. I-save ang video na ito sa iyong listahan ng mga mabilisang lunas upang laging nasa kamay mo ito at tandaan ang aking huling mensahe. Ang asin. Ang murang at karaniwang sangkap na iyon sa iyong kusina ay ginto kapag ginamit ng may talino at kaalaman. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng simple. Hanggang sa muli, alagaan ang iyong lalamunan. Ngunit higit sa lahat, alagaan mo rin ang iyong sarili. Ang iyong kapakanan ang pinakamahalaga.